Isang magandang umaga at araw po sa lahat sa inyo mga kapatid. Sa ngayon po ay muli tayong dumadaan sa isang pagkakataon ng community quarantine. Bagamat itong karanasan na ito ay atin ng naranasan, isang taon na ang nakakalipas, ay dapat mas may karunungan na tayo kung paano natin ito haharapin at dapat gawin. No? Noong isang araw, in-announce na GCQ. So marami ang nag-worry. And then after isang araw lang, isang araw, ay bigla tayong ipinasok sa ECQ. Yan. So ito ay magtatagal for the next 1 week. At syempre, marami na naman ang magrereklamo. Maraming mag-worry kasi limited ulit yung ating movements at yung ating mga activities. No? Particularly, yung mga maapektuhan dito ay yung may mga businesses and yung mga working people. No? Pero nakakatuwang isipin, mga kapatid, sa gantong pangyayari nung last year, sabihin natin medyo mahirap at bago sa atin, ay nakasurvive naman tayo. No? At the end, ay nalampasan natin yung mahirap na kalagayan ng lockdown. No? Marami nga sa atin ay nagtabaan pa, lalo pang lumusog. No? At marami tayong natutunan doon sa experience na yon. Bagamat siya ay mahirap, maraming realizations, marami tayong na-discover, maraming tayong naging kamulatan sa atin sa maraming bagay. Natuto nating pahalagahan yung ating kalayaan na meron tayo. Minsan sa ating buhay, mga kapatid, ay dumadanas talaga tayo ng ganito. At inaalaw ng ating Panginoon na dumaan tayo sa ganitong mga pangyayari, ang buhay ng tao dumaan sa ganitong mga sitwasyon para tayo ay ma-stretch, para tayo ay ma-exercise. Minsan kasi pagka complacent na tayo sa isang situation, ay parang ang dali-dali na. Parang easy na lang, smooth na lang. So minsan, dumadaan tayo sa ganito so we can have some exercise. We receive some help from others. At ganun din naman, tayo naman ang nagbibigay ng tulong sa iba. Parehas natin siyang nararanasan. Our topic for this morning, na binigay po sa atin ng ating LEC, ay mayroong pamagat na weak to be strong. Weak to be strong. Tayo pong lahat ay yumuko, tayo po'y manalangin. O aming amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinapasalamatan ka namin, Ama, sa umagang ito na yung pinagkaloob sa amin, sa pagkakataon na muli ka naming masamba, muli ka naming mapapurihan sa pamamagitan ng ganitong gawain, ng sama-sama sa paikinig na iyong mga salita, at pagbibigay ng kapurihan sa iyo sa lahat ng mga bagay na iyong ginagawa para sa amin. Salamat po, O Diyos, sa kabila ng kami ay muling nasa quarantine situation, ay mayroon kaming ganitong paraan upang maipagpatuloy po namin ang iyong gawain
ng pagsamba. Akin pong dalangin sa iyo ang lahat ng aking mga kapatid, ang lahat ng sambahayan na ngayon ay nakikinig, tumutunghay sa iyong gawain na kami iyong pagpalain at kami iyong kausapin, kumilos ka sa aming buhay sa pamagitan po ng iyong mga salita na aming marinig. Samahan po ninyo kami, o aming Ama, sa buong panahon na aming gagamitin sa aming pagsamba sa araw na ito. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan at ang lahat ng pasasalamat. Ito po aming dalangin, alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Weak to be strong. Basahin po natin yung 2 Corinthians chapter 12, verse 7 to 10. 2 Corinthians chapter 12, verse 7 to 10. Babasahin ko po sa Tagalog. Ngunit upang hindi ko ipagyabang ang kamangamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako. At nang sa gayoy, hindi ako maging palalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis, sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging malakas. Pagpalain po tayong lahat sa pagbasa ng salita ng Diyos sa umagang ito. Yan. Weak to be strong. No? Maaring ang mga talata pong ito, no, na nangyari sa buhay ni Pablo ay minsan na nating napakinggan, minsan na nating nabasa. Ito ang maganda sa salita ng Diyos. No? Pag yung mga bagay na iyong dating narinig o nabasa, pag yung pinagbulay-bulayan, ay parang bago ulit. No? Kahapon sa amin pong isang araw, sa amin pong small group ng kalalakihan, ay napakaganda ng amin pong sharing. No? Tungkol pa rin doon kay Job. No? Si Job, yung kanyang naging karanasan sa buhay. Sabi natin, lagi ko na lang itong naririnig. Tuwing magkakaroon ng kahirapan, ang ginagawang example, si Job. No? Pag kami mag-share, no, pag dumarating sa sitwasyon na mahirap ang buhay ng tao, ang laging dumadanas ng pagsubok, ang laging sinishare si Job. No? Laging siya ang character. No? Alam na natin yung story ni Job. Pero noong pong aming small group, nung binasa ulit namin yung passage sa Job chapter 1, no, yung mga nangyari sa kanya, yung sunod-sunod ng sabihin natin na hindi magandang mga pangyayari. Ang napakaganda doon habang binabasa namin yung sagot ni Job. No? Kung paano niya tinanggap yung mga bagay na yon. No? Talagang nararamdaman mo pa rin yung kanyang pananampalataya. Nakikita mo yung kanyang pagtitiwala sa Panginoon. No? Ang sarap ulitin, ang sarap basahin, lalo na kapag iyong binabasa ay parang inilalagay mo yung sarili mo doon sa ganong sitwasyon. No? Mas nararamdaman. No? Ang ganda kasi ng aming sharing. No? Ang tanong sa amin, sa experience mo sa iyong buhay na halos ikaw ay nasa pinakamababang kalagayanan ng iyong buhay.
no, sa iyong mga pinagdadaanan, ikaw ba'y nakapagpuri pa din sa Panginoon? Ikaw ba'y nakapagpasalamat pa rin sa Panginoon? No, at bawat isa po sa amin, mga kalalakihan, ay nagpahayag, no, ng kanilang iba't ibang karanasan. Alam nyo, napakasarap talaga, mga kapatid, no, na yung iyong experience, binabahagi mo sa iba. No? At napakasarap din na marinig mo yung kanilang karanasan. No? Yung iba nga sa amin ay habang binabalikan yung kanyang karanasan sa buhay, no, ay halos malaglag na yung kanyang luha. No? Pero lahat yon ay wala pa ding kung ikukumpara sa pinagdaanan ni Job. No? Sa karanasan po ni Pablo, no, doon sa verse 7, ang sabi niya, itong niloob ng Diyos na sakit na magkaroon ako, ay niloob ng Panginoon upang, ano sabi doon sa verse 7? Upang hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin. At nang sa gayon, no, sa bandang huli, at nang sa gayoy hindi ako maging palalo. No? Alam ni Paul yung reason bakit niloob ng Panginoon sa kanya na magkaroon ng ganong kapansanan. Alam niyo mga kapatid, wala talagang exact na sagot ano ba itong kapansanan na ibinigay ng Diyos o inalaw ng Diyos kay Pablo. No? Hindi alam if this is something na spiritual, experience ba ito o talagang sakit ng kanyang physical na katawan. Wala pong isang sagot, no, na ako'y nagbabasa, ano ba talaga ito? Wala po itong definite na answer. No? At maaari talagang hindi na inireveal kung ano yon. Isang napakagandang ating matutunan ay yung tinatawag na God is always in control. No? Mahirap talaga yung isang bagay na wala kang control. Hindi pwede ang isang bagay ay parang walang hangganan o hindi alam kung saan ang boundaries. Natatandaan ko yung kwento, matagal ng kwento. Sabi nung magkaibigan, nung sila'y nagkita, sabi niya, halika, papakita ko sa iyo yung aking garden. So, nung tinignan niya yung garden, maganda ang tubo ng puno, maganda ang salansan, maganda ang mga position, maganda ang bunga. Sabi niya, kasi inayos ko yan. No? Inilagay ko lang sila kung saan sila dapat, kung hanggang saan sila lalaki, at kung gaano karami ang aking ibibigay na siguro pataba sa kanila or papanong alaga ang aking gagawin. Yun naman isang kaibigan, pinakita niya yung kanyang garden. At yung garden niya, iba-iba ng tubo. No? Merong maganda, merong malaki, merong maliit, merong kinainan ng damo, at magulo talaga. Sabi niya, ba't nagkaganyan ang garden mo? Sabi nung isang kaibigan, kasi yan ay nung nilagay ko dyan, hinayaan ko silang lumago at tumubo kung papaano nila gusto. No, hindi ako naglagay ng restriction. Basta gusto nilang tumubo ng malaki. Kung hindi maganda, bahala sila. Walang restriction. No? Kung paano nyo gustong tumubo at lumaki at lumago, kayo ang bahala sa sarili nyo. No? Ganon yung ginawa ng isang lalaki sa kanyang garden. Kaya ang ending ay para ng gubat. No? Para ng siyang napakadawag na lugar. No? Kasi nga ay nagkanya-kanya. Walang control.
Sa atin pong buhay, mga kapatid, no, ang Diyos ay naglalagay din po ng control. No? Naglalagay siya ng mga pagkakataon para tayo ay tapikin, para tayo ay ibalik ulit, no, doon sa dapat nating puntahan. No? Ang tawag doon ay parang tapik. Sometimes it could be physical, sometimes spiritual, material, emotional, iba-iba. Lahat po tayo meron noon. No, parang hindi perpekto ang buhay, laging may kulang. Bakit? Sapagkat nais ng Lord, maalala natin siya pagdating sa bagay na kulang tayo or wala tayo. Sabi ni Paul, itong bagay na ito ay nagiging, sabi doon ay, paano niya i-describe yun? Nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako. No, sabi talagang hindi madali, no? No, itong bagay na ito na taglay-taglay ni Pablo ang nagre-remind sa kanya, no? Ang nagre-remind sa kanya na bumalik sa Panginoon. Ano po sa ating buhay ang mga bagay na kahinaan? Yung mga bagay na kapag dumadating sa atin, ay inililid naman tayo papunta sa Panginoon. Meron ba nun? O baka naman talagang super smooth sailing na ang ating buhay at parang kahit ano ay pwede nang gawin. No, kahit ano ay pwede nang desisyonan, no, na wala ng restrictions. God knows what's better for us. No? Higit sa kanino pa man, ang Diyos po ang nakakaalam ng pinakamabuti para sa atin. Sa kalagayan po ni Paul, sabi sa verse 8, 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. No? 3 times. No? Hindi lang isang beses. No, na sinabi niya, Panginoon, mas maganda siguro kung wala ito. Lord, please naman, itong parang nagiging parang blockage sa akin, tanggalin mo na. Pero hindi po ganon ang tugon ng Panginoon. No? Hindi po iyon pinagkaloob ng Panginoon. Yung dalangin niya na iyon ay alisin. Alam niyo mga kapatid, minsan dumarating tayo sa pagkakataon, no, lagi nating naiisip, kung ako lang ganito, kung ako lang ganon, or kung meron lang ako nito, or meron akong ganyan, no, ay mas okay siguro. No, kung ako lang ay ganito, mas makakapaglingkod ako ng mas mahusay. Kung ako lang ay may ganito, mas makakapag-lead ako ng maayos. Ang dami nating sinasabing ganon. No? Pero ang totoo lang, akala lang po natin yon. Sa aking experience, marami na akong narinig na ganon eh. No? Sabi niya, Lord, kung ako lang talaga magkaroon ng source of income, trabaho, talagang magilingkod ako sa'yo. Lord, itong sakit kong to, maalis lang talaga. Gumaling lang ako dito. Ito gagawin ko. No? Ang dami na po nating narinig na ganyang istorya. Pero
at the end, wala rin. Hindi naman lahat, ano po. Hindi ko naman sinasabing lahat. No, meron naman talaga seryoso sa kanilang panalangin sa Panginoon at tapat, no, na talagang kanilang ginawa. Pero may mga story tayong narinig na ganon. Ako, I have witnessed that. No? Hindi rin po nagawa yung kanilang sinasabi. Pero Lord, kung ako lang ay ganito, kung meron lang ako, kung ako sana ay ganon, mas makakapaglingkod ako ng matindi. Mas higit pa. Akala natin, kapatid, ay madali yon, no? Akala lang natin yon. No? Marami nga tayong nababalitaan, ano? Konting disagreement lang. Konting disappointment lang. No? Kung makapag-react, kung makapag-tampo, wagas. No? Eh, mga kapatid, hindi po dapat ganon ang ating attitude. Dapat habang tumatagal tayo sa Panginoon, habang tayo ay nagbababad sa Kanyang presensya, sa Kanyang gawain, dapat mas lumalawak po ang ating pangunawa. Mas lumalalim ang ating paikipagkapatiran at ang ating pag-ibig sa Kanyang gawain. No? O yung pong ating mga ginagawa, mga kapatid, sa loob ng church ay baliwala. No po? Napakaliit lang na bagay ng ating mga isinasakripisyo. Napakaliit lang na bagay ang ating nagagawa pa para sa Panginoon. At halos wala pa talaga. No? Wala pa. Papaano kaya kung niloob ng Lord na talagang ang iyong kakayanan, no, at ang iyong resources ay napakadami? No? Baka hindi mo kayang hawakan. Baka hindi natin mas makontrol ang ating sarili kapag dumating na sa punto na yung gusto natin hindi nasusunod, yung inaasahan natin hindi nangyayari, yung expectation natin hindi namimit. Nako, mas lalo na, mga kapatid. No? Yung ang wala pa tayong naibibigay, wala pa tayong nagagawa, hindi pa tayo nakakapagbuhat ng kamay. Ganun na tayo, no? Sa Panginoon. Ganun na tayo sa mga kapatiran. Lalo na kapag meron ka nun. No? Lalo na kung nasa iyo pa ang lahat ng bagay na gusto mo. Kaya mga kapatid, hindi po inaalaw ng Lord yun. No? Hindi inaalaw na tayo maging parang perpektong-perpekto na. No? Kasi sigurado, malilimutan natin, makakalimot tayo sa ating sarili. Kaya yung petition ni Paul, tanggalin mo na ito, Lord. No? Sana alisin mo na ito. No? Siguro sa isip ni Pablo, mas makakapaglingkod pa ako ng maganda. Makakahayo pa ako ng mas mahaba, malayo. Pero hindi po iyon ang sagot ng Panginoon. No, kundi ang sagot niya, sa lahat ng pangangailangan mo, ang aking kapangyarihan ay sapat na. No? Lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. No? Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Hindi po talaga ibinibigay ng lahat ng Panginoon sapagkat nais niya na tayo ay bumalik sa Kanya. No, pagdating sa dulo, dapat ang ending, tatawag tayo sa Panginoon. No, alam niyo yung mga sundalo, pag napapanood niyo sa pelikula, walang sundalo na, siguro, kasi sa real life, ganon ang nangyayari. Walang sundalo na lumalaban
Tapos unahan pa lang ng laban, tatawag na ng reinforcement, no? Or parang tatawag na agad ng backup, no? Parang sa pelikula, makikipaglaban muna sila, no? At sa kanilang kayang gawin, no? They will fight. They will fight. They will face the enemy. Pero pag talagang hindi na kaya, that's the time, no, na nakikita, papanood natin, tumatawag sila ng reinforcement sa home base. Ang ganun din po sa ating pananampalataya, sa ating buhay spiritual, mga kapatid. No? Dapat at the end of the line, no, maunawaan natin ang ating kalakasan ay sa Panginoon. No? Na kung sa ating sarili lang, tayo ay mahina at kailangan natin ang Diyos. Kung inalaw ng Panginoon, ng Diyos kay Paul na ito ay mangyari, bakit hindi sa atin sa panahon ngayon, mga kapatid? Kung babalikan po ninyo yung verse 11, no, sabi ni Paul doon, mas higit naman yung aking ginawa. No, mas higit na mabuti yung aking performance, yung aking mga pinaghirapan, yung aking mga pinagdaanan, mas matindi, mas mahirap. Pero sabi niya, hindi ko yon ipinagyayabang. Kung may pagmamalaki ako, iyon ay ang aking kahinaan. Bakit? Sapagkat dapat ang mabigyan ng kapurihan ay ang pangalan ng Panginoon. Mga kapatid, ngayon po ay hindi pa tayo tapos sa pandemic. No? Maraming tao, akala nila parang wala na. No? Pakiramdam nila ay wala na. No? Subalit, hindi pa rin po tayo natatapos. Kung bakit tayo ngayon ay nasa ECQ. No? At minsan nakakapaghatid yan ng takot. No? Kahapon, sabi nung aking sakay sa sasakyan, sabi niya, yung iba nga parang hindi naniniwala na meron talagang COVID. No? Pero sa mga nakaranas na, yun po ay totoong-totoo. No? Sabi nga niya, bakit niyo pa naman gugustuhin, no, na maranasan pa? No? Napakagaling nga na kayo ay hindi tinamaan, at bakit naman gusto niyo pang maranasan para lang kayo ay maniwala? No? Sa akin pong experience nung ako po ay tinamaan ng COVID, no? Isa po yan sa mga pagkakataon na ako po ay natakot talaga. No? Dahil COVID is real. No, nung hindi pa siya nangyayari, nung una, hindi naman sa hindi ako naniniwala. Alam kong mayroong COVID. Pero aking isip lang, ito ay parang ordinaryong sakit lang. Ordinaryong trangkaso. At sabi ko, sa maraming trangkaso kong pinagdaanan, ay wala na rin siguro itong pinagkaiba. At nakalalamang ako sa iba dahil ako'y walang bisyo. No? Basta nakakalabang ako sa kanila dahil alam ko malakas ang aking katawan. No? Akala ko lang yon. Akala ko lang yon. Dahil nung pong ako ay tinamaan ng COVID, no, talagang dire-diretso po ako sa ospital. Hindi ko inisip na pupunta ako doon sa case na severe. Parang ang aking inisip sa sarili, kung ako'y tatamaan nito, siguro ay parang hanggang lagnat lang. No? Pero hindi po. No? Dumating ako dun sa point ng severe. Natakot ako para sa aking buhay. Natakot ako para sa aking pamilya. No? Sabi ko, mukhang mag-goodbye Philippines na yata ako. No? Nahirapan ako doon. Mahirap na sa kalooban, natatakot ka, marami kang worry. Papaano? Pag nasa ospital, uuwi pa kaya akong buo? No? O abo na? Hindi ko po alam No? Paano ngayon ang gastusin?
No? Sa nakukukuha ng pambayad, 50,000 a day at least. Pag ikaw ay na-COVID at na-confine sa hospital, 50,000 a day. No? So nakakatakot, nakakapag-worry. Pero bakit po inalaw niyo ng Panginoon na mangyari sa akin? Bakit sa kinadami-daming case, no, ng COVID sa Sahod Ulan, sabi sa akin ng barangay, ikaw lang, Kuya Mike, ang pumasok sa severe case. No? Ikaw lang ang na-confine, no, ng matagal. No? Hindi nga nila alam ang naging aking experience. No? Mahirap pala yung ikaw ang mag-isa lang sa hospital. Bagamat may nurse, hindi naman lahat ibibigay sa'yo. Papaano ka maglilinis ng katawan mo? Papaano ka kukuha ng gamit mo? Paano mo lilinisin ang sarili mo? Ang isang kamay mo ay nakaswero. Ikaw ay hinihingal, hindi ka nga makapagsalita dahil kapos ka ng hangin. Ikaw ay may oxygen. Paano ka iihi? Paano ka pupunta sa CR? Lahat po yan ay aking pinagdaanan. Pero salamat sa Panginoon. No, sa mahinang pagkakataon na naranasan ko sa aking buhay, no, yung aking pagtitiwala sa Panginoon hindi nagbabago. Kasama ko ang Panginoon. I can make it. No? Binigyan ako ng karunungan ng Panginoon, paano gagawin? Paano ko tutulungan ng sarili ko? Paano ko ipaplano? And we were able to make it. I was able to make it. Nakatayo, nakapagbihis mag-isa, unti-unti, no? Pinagaling ng Panginoon. Pero tuwing hihiga ako, papaano na ang bill namin? Papaano na ang aming gastusin? No? Kung kailan wala akong trabaho, nung may trabaho ako, meron akong insurance, meron akong Medicare. Pagka na-hospital kami, konting lagnat, hospital, wala kang babayaran. Konting kibot, doon pa napunta sa magandang hospital. Sa Asian Hospital, no? Para magaling yung doktor. Kasi walang bayad. No? Kung isipin mo, bakit hindi pa ako doon tinamaan nung nasa may ganun pang benefits? No? Para sana wala kaming poproblemahin sa bayad. Kung kailan wala ng trabaho, walang Medicare, tsaka pa tinamaan ng mas matinding karamdaman. Nakakapag-worry, mga kapatid. No? Nakakapag-alala. May sakit ka na, mag-aalala ka pa. Pero ang sabi ng aking mga mahal sa buhay, huwag kang mag-alala, ang Diyos ang bahala dyan. God will provide. Ang isang saksak po ng vial, yung panlaban sa COVID, yung gamot, ay 15,000 per shot. Every day, isang shot po. That's 15,000. 11,000 pagka may discount. Each day, ako po ay 10 or 11 days sa hospital. Every time natutusukan ako, sabi ko, sana bukas hindi na. Sana wag nang magreseta ang doktor. Bakit? Malaki ang gastos. Pero sabi ng aking mga mahal sa buhay, aking pamilya, palakasin mo ang iyong sarili, ang Diyos ang bahalang mag-provide dyan. Mga kapatid, lahat po ng tulong, lahat po ng tao na aming kailangan, pinadala ng Panginoon sa tamang panahon, sa tamang oras. Nakalabas po ako ng hospital. Paid. Pag-uwi ko po, labis pa yung tulong na ibinigay sa akin ng mga kaibigan, ng mga kamag-anak. No?
Pag-uwi ko sa bahay, may pocket money pa ako for another month. Sa gamot, sa mga dapat ko pang bilhin. Sobra pa. Bakit po pinaranas ng Panginoon yon? No? Sa akin. Tinatanong ko rin ang sarili ko, bakit? Bakit ang dami naman po pwede? Bakit naman sa akin? No? Sabi ko, buti na lang. Lord, sa akin tumama. Kasi kung sa Kanya, palagay ko, tigok na siya. Kasi wala siyang pampahospital. Siguro kung dito tumama, baka naisanla na nila yung kanilang property kasi mahal. Kasi wala silang katulong, walang tutulong sa kanila. No? Buti na lang Panginoon. Buti na lang Lord sa akin. No? At hindi sa Kanya. Ang dami kong nakita na magandang bagay na ginawa ng Panginoon. Mga bagong karanasan sa buhay ko na niloob ng Diyos. Bakit? Para mas lalong madagdagan ang tiwala ko sa Kanya. No? Ganon magbigay ng karanasan ng Panginoon. Hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay nyo, mga kapatid. Hindi nyo pa alam ano pa ang ibibigay sa inyo ng Panginoon. Paano kayo pagpapalain? Paano siya magpapakilala sa inyo? Hindi nyo pa alam. Pero ang Diyos ang nakakaalam ng pinakamabuti para sa atin. Nakakalungkot, no? Sa isang bagay na hindi maganda, ang paningin natin bilang mga mananampalataya, nagtitiwala sa Panginoon, the Lord will provide. The Lord will heal me from this. The Lord will deliver me from this because I trust Him. Yung iba, nakakalungkot, ang pananaw, pinaparusahan ng Diyos. Nakakalungkot, no? Marami sa mga Krisyano, hindi man lang kung Krisyano or ano ba, yun. Hindu ba yun? Marang Hinduism, naniniwala sa karma. No? Kristyanong Hindu. No? Kasi pag may nangyaring di maganda sa isang kapatiran, sa isang kapwa mananampalataya, ang tawag nila, kinarma. Naway ituwid ng Panginoon ang ating mga kaisipan pagdating sa mga bagay na yan. No? Ang isipin natin, ano ang ginagawa pagkilos ng Diyos sa atin at ano ang tinuturo ng Lord sa atin sa bawat sitwasyon na hinahayaan niyang mangyari sa ating buhay. Mga kapatid, anumang kahinaan na meron tayo, ipagkatiwala po natin sa Panginoon. No? Kung meron siyang niloob na bagay na nasa atin, taglay pa rin natin ngayon. No? Yan ay inalaw niya. No? At siya rin na magbibigay ng katugunan para sa atin. No? Paano tayo makakatawid dito? At lalong higit para sa kanyang kapurihan. For the next 1 week, tayo po ay under quarantine. There will be some challenges. No? We don't know what will happen. No? If may extend pa, hindi po natin alam. Be prepared and trust God. Weak to be strong. God bless po at magandang umaga sa ating lahat.